Nyo, parang feeling ko guys, no, yung isa sa, parang ikaw yung nanlalamig dun sa person mo. Dahil ganun yung una niyang pinakita sa'yo. Pero itong person mo, yung reason kung bakit hindi siya nagre-reach out sa'yo or kung bakit parang medyo aloof siya ngayon is because hindi niya alam kung paano express yung sarili niya dahil nahihiya siya sa'yo dahil sa kasalanan na nagawa niya. So, I'm sensing na itong person mo, mahal na mahal ka pa rin itong person mo, kapiksi, kasi nararamdaman natin dito sa spread nyo, no? Nandun pa rin yung pag-aalala, gusto ka pa rin niyang alagaan, arugain, gusto pa rin niyang maging parte ng buhay mo, kaya lang, nahihiya siya kaya hindi niya masabi or ma-express sa'yo kung gaano kanya kamahal, kung paano niya sasabihin sa'yo na parang hindi mo siya ookrayin. Hello guys, hello mga kapiksi. Collective Love Tarot Reading muna tayo ngayong para sa ngayong episode guys, no? Ng ating Love Story Mo Ba To series dito sa ating YouTube channel. Paminsan-minsan ay gagawa tayo ng mga ganitong klase ng videos para dun sa mga kapiksi natin na mahilig sa love readings, mga kapiksi. So, tingnan natin guys kung ano yung mga mensahe na nais sabihin sa inyo ng inyong partner or specific person. Itong deck na to guys ay galing kay Miss May Love Tarot. Meron din siyang YouTube channel mga kapiksi. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel niya, pwede nyo rin siyang hanapin. May Love Tarot mga kapiksi. So, tingnan natin yung mga mensahe sa'yo ng person mo. Hindi ako karapat dapat. Nahihiya ako sa iyo. And hindi na ako kagaya ng dati. So, nakikita natin mga kapiksi na medyo may pagka-emo itong person mo. Maaaring meron siyang nagawa na hindi maganda sa inyo. For some of you guys, maaaring hiwalay na kayo nitong partner mo or specific person, or maaring ginosted ka niya, or maaring in a relationship pa kayo pero pwedeng hindi na kayo nag-uusap, or maaring meron lang kayo talagang problema sa relationship nyo mga kapiksi. So siya na mismo yung nagsasabi guys na hindi siya karapat dapat sa'yo. And nahihiya siya sa iyo, no? Probably dahil dun sa ginawa niyang hindi maganda, hindi siya proud, no? Na nagawa niya yon. Nahihiya siya dahil nagawa niya yon. So, pwedeng nagawa niya yon dahil sa siguro pagkakamali, ganyan, unintentional, no? Kumbaga, yung nagawa niyang kasalanan sa inyo, unintentional, kaya siya nahihiya. Kasi kung intentional yon, medyo makapal yung mukha nila, walang konsensya, hindi niya to sasabihin, okay? Pero, the fact na nahihiya siya sa'yo and inaamin niya na hindi siya karapat-dapat sa'yo is, kahit papano, itong person na to is may konsensya. So, parang nagawa niya siguro yung kasalanan na yon, unintentionally, kumbaga parang hindi naman masyadong sinasadya, baka naligaw lang ng landas, nagdilim lang ng konti yung kanyang isipan, no? Kaya niya nagawa kung ano man yung nagawa niya na pagkakamali towards you and the relationship. And itong hindi na ako kagaya ng dati, hindi natin alam kung ito ba ay positibo yung kanyang tinutukoy or negatibo, no? Kasi parang may pagbabago. The fact na sinabi niya na hindi na ako kagaya ng dati, ibig sabihin may pagbabago, may changes, no? It's either nagbago siya or nagbago yung pakiramdam niya towards you, or nagbago yung pananaw niya towards sa'yo or sa relationship nyo, mga kapiksi, okay? So, titingnan natin habang ating binabasa yung spread nyo kung ano pa ba, kung bakit ganito yung mga sinasabi nitong person na to, mga kapiksi. Alright? So, dito naman sa deck na to guys, tingnan natin yung mga influences naman, no? Yung mga influences sa love life nyo, pwedeng naka-influence sa'yo, pwedeng naka-influence sa kanya, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if nakaka-resonate kayo sa mga messages na ito. So, we have Ice King mga kapiksi, no? Pwedeng ikaw ito, pwedeng siya ito. Pag sinabing Ice King, medyo malamig, nanlalamig, or pwedeng hindi masyadong ma-express yung kanyang emosyon. Pwedeng ang relationship nyo ay he, she, o kaya naman ay he na relationship mga kapiksi, okay? So, take it how it resonates, guys.
And then comment down below if naka-resonate kayo. We have past life, mga kapiksi, maaring may kinalaman pa sa past life or sa past circumstances nyo, no? Yung mga nangyayari sa inyo right now, and wala pang forgiveness na nangyayari. Kasi kung may forgiveness na, hindi na dapat nauulit, no? Pero the fact na nangyayari, ibig sabihin hindi pa nagkakaroon ng acceptance, hindi pa nagkakaroon ng forgiveness, kaya nauulit, no? Yung mga past life circumstances nyo, mga kapiksi. That's why it's very important na magkaroon din talaga ng forgiveness and ice queen. So nakikita natin mga kapiksi, parehas na kayo nanlalamig sa isa't isa. Again guys, pwedeng he-she or he-he na relationship or pwede ring she-she, mga kapiksi. Pero nakikita natin na may panlalamig na dito sa relationship na to, and the feeling is mutual, no? Kumbaga parang kung malamig ka, malamig na rin siya. Kung malamig ka, malamig siya, malamig ka na rin sa kanya. Parang ganon. So nagkakalamigan na kayo. So pwedeng cool off na kayo nito, mga kapiksi. Pwede nga, sabi ko nga sa inyo guys, maaaring ghosted na nga kayo, no? Or may emotional gap na, pwedeng in a relationship pa pero may emotional gap na, no? Ibig sabihin hindi na masyadong nag-uusap, may mga issues na na-acknowledge na yung mga issues, and for some of you parang hindi na masyadong, parang wala nang masyadong bearing yung relationship or yung isa't isa, ganyan. So parang nararamdaman ko rin na parang nagkaka-acceptance na kayo, na parang tinatanggap nyo na okay, ganito na yung relationship natin, wag na natin ipagpatuloy, wag na natin ipaglaban, ganyan, kasi parang sa wala din mapupunta, something like that, mga kapiksi. Okay, so parang I'm sensing the feeling is mutual, mga kapiksi. So comment down below guys if naka-resonate kayo. Alright, so dito naman sa deck na to, tingnan natin yung nangyayari sa relationship, kung bakit may mga panlalamig, kung bakit ganito yung mga sinasabi sa inyo ng person nyo. Alright, so comment down below guys if naka-resonate. So i-shuffle ko to guys, hanapin ko yung energy ng love or relationship. And habang sinashuffle ko to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest sa love and relationship, money or career, pwede kayo magpabook ng coaching session with me. Yung usual na request na nare-receive natin sa love, mga kapiksi, no? Yung mga gusto maging ma-okay sila ng person nila, magkabate, magkabalikan, ganyan. So kung may mga ganyan din kayong mga love problems, pwede kayo magpa-coach sa akin, mga kapiksi. So mag-send lang kayo ng email guys sa pinaypixitaro@gmail.com. So, ito yung ating signifier, mga kapiksi, yung energy ng love. So, comment down below guys if naka-resonate kayo. Meron tayong energy ng Earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaaring buntis pa kayo right now, mga kapiksi, pero parang iniwan kayo nitong person nyo. Left hanging, kumbaga parang nakahang yung inyong relationship, floating yung nakikita natin dito, mga kapiksi. Pero meron tayong presence ng earth signs, maaaring parehas kayong earth sign, mga kapiksi. Parang masaya naman kayo sa isa't isa nitong person mo. Kumbaga parang once upon a time nagkaroon ng kasiyahan dito sa relationship na to. Nakikita natin na punong-puno ng, actually punong-puno ng pag-ibig, no? So maaaring nagkaroon na ng forgiveness dito sa relationship, pero parang hindi na ganun ka tawag dito, kasing init, no? Pwedeng nagkabati kayo nitong person mo, pero parang yung kasi parang yung iba sa inyo, parang I'm sensing na maaring buntis nga kayo, no? So baka nagsasama kayo dahil for the sake of the kid or the baby inside the womb, ganyan, kasi nga buntis, or baka may mga anak na rin kayo, ganyan, and yung iba sa inyo parang nagsasama kayo still right now for the sake of the family or for the kids, mga kapiksi. Pero nakikita na rin natin na naninimbang na rin, no? At saka nag-hold back na ng feelings. Kasi yung iba sa inyo, parang feeling ko, mahal nyo pa yung person nyo, or mahal pa kayo ng person nyo. Pero parang nandun na yung nag-hold back, no? Kasi parang nagkaroon na kayo ng trust issue with this person. Pero dahil kayo ay maunawain, mapagpatawad, maalalahanin, parang sinusubukan nyo pa rin intindihin yung person and tsagain, kung baga.
And nakikita naman natin dito na for some of you talagang parang gusto nyo pang i-fix yung relationship mga kapiksi, no? Kahit na nalaman nyo na yung mga sikreto, ganyan, nalaman nyo na yung sikreto niya, nalaman nyo na yung mga hindi mga magagandang bagay na ginagawa ng person nyo, parang ready kayo na magpatawad dito sa person na to, and ready kayo na kumbaga magsimula ulit. Mga kapiksi, ayan na nararamdaman natin yung forgiveness, pagpapatawad, guys, no? Kumbaga parang handang tanggapin yung person despite ng mga negative circumstances na nangyari dun sa relationship. And yung iba naman sa inyo, parang feeling ko, guys, no, yung isa sa, parang ikaw yung nanlalamig dun sa person mo. Dahil ganun yung una niyang pinakita sa'yo. Pero itong person mo, yung reason kung bakit hindi siya nag-reach out sa'yo or kung bakit parang medyo aloof siya ngayon is because hindi niya alam kung paano express yung sarili niya dahil nahihiya siya sa'yo dahil sa kasalanan na nagawa niya. So, I'm sensing na itong person mo, mahal na mahal ka pa rin itong person mo, kapiksi, kasi nararamdaman natin dito sa spread nyo, no? Nandun pa rin yung pag-aalala, gusto ka pa rin niyang alagaan, arugain, gusto pa rin niyang maging parte ng buhay mo, kaya lang, nahihiya siya, kaya hindi niya masabi or ma-express sa'yo kung gaano kanya kamahal, kung paano niya sasabihin sa'yo na parang hindi mo siya ookrayin. Kasi parang I'm sensing na yung iba sa inyo, baka kahit nasabihin niya sa'yo na mahal kita, ikaw lang ang nag-iisa para sa akin, parang hindi na kayo naniniwala dahil dun sa, na tarnish na, ang sa Tagalog nun, na nadumihan na, no? Parang nadumihan na yung pagkatao niya. Parang hindi na ganun kaganda yung tingin mo sa kanya, no? O sige, okay, parang okay, napatawad kita, pero parang ang hirap na pagkatiwalaan ulit kita. Parang may ganun ka na pananaw dun sa person mo. Pero itong person mo, guys, no, ini-stalk ka nito, palagi ka nitong tinitingnan sa social media. Kung meron kayong mga pictures together na nakasave sa cellphone niya, palagi niyang tinitingnan, and I'm sensing na itong person mo, parang palagi niya rin pinapractice yung mga gusto niyang sabihin sa'yo, harap-harapan, pero hindi niya magawa, guys, no? Parang siya lang nakakarinig ng gusto niyang sabihin. And for some of you, guys, maaaring nakakarma din itong person mo, yes, maaari itong nakakarma dahil sa nagawa niya sa'yo, dahil sa bigat ng nagawa niya sa'yo, pero I'm sensing na parang gustong-gusto ka pa rin itong person mo, mga kapiksi, and ikaw pa rin ang kanyang kaligayahan, pero kahit siya, nagdududa na rin siya kasi parang malamig na rin yung pakikitungo mo sa kanya. So, nakikita natin na nagka-clash, mga kapiksi, parang there are unspoken words between the two of you, okay? Mahal ka ng person mo, pero hindi niya masabi sa'yo na mahal ka niya dahil nahihiya siya sa'yo. Ikaw naman, hindi mo marinig sa kanya na mahal ka niya, kaya lalo kang nagdududa sa kanya, tapos pag sinabi ka naman niya na mahal ka niya, parang hindi ka rin naman maniwala dahil dahil dun sa mga tawag dito, nagawa niya in the past. Okay, naintindihan nyo ba? Meron kayong disconnect ng person nyo, mga kapiksi, okay? Hindi kayo nagtatagpo, nagka-clash, yung isa dahil doon sa paniniwala niya sobrang pahiya, and then ikaw naman sobrang hindi mo siya mapagkatiwalaan. So nandun yung clash, mga kapiksi, kaya hindi kayo nagiging ma-okay nitong person mo. Pero kung kayo ay mag-usap ng masinsinan nitong person mo, and kumbaga mapag-usapan nyo kung ano tong mga gusot na to, pwede nyo pang i-save yung relationship nyo kung gusto nyo talaga, mga kapiksi. And meron din tayo mga subliminals, no, dito sa ating YouTube channel, Relationship Subliminals, mga pampabalisa, pampamis, pampabalik, pampaloyal, ganyan, pampabate, lalo na kung kayo ay hindi nag-uusap ng person mo. Pwede nyo pakinggan yon, guys, pwede nyo i-combo-combo, kayo na lang yung bahalang mamili, no? Basahin nyo na lang yung comment section, sandamakmak yung success stories nyan, and makakatulong talaga sa inyo yan, guys. So libre yan lahat sa YouTube,
dito sa ating channel. Kung gusto nyo magpa-customize guys, pwede rin mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, yeah, yan ang ating collective love reading mga kapixie for tonight. Comment down below if love story mo ba to, if naka-resonate ba kayo, kung talaga bang ganito na parang urong-sulong kayong dalawa nitong person mo. Parang ano to he said, she said, ganyan. Pwedeng gawing telenovela. Yeah. Alright. So, comment down below guys if naka-resonate kayo, and I wish you all the best. Thank you for liking, sharing, and subscribing mga kapixie, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.